Fast service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10:06 sa aga. Dali na, tukibonta ang Western Visayas. Dali na, tukibon ang mga solusyon sa problema. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Dali na, tukibonta ang Western Visayas. Dali na, tukibon ang mangugar sa rehiyon. Libuton tahibaluon ta kasaysayan kalulura. Tukib, 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 Western Visayas. Tukib, 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 Western Visayas. Magpamati na sa Tukib sa Radyo Pilipinas Iloilo kada Miyerkules, Huwebes kag Biyernes alas 10 tubtob alas 10:55 sa aga. Tukib Dali na, tukibonta ang Western Visayas. Mabuhay Pilipinas, mabuhay Western Visayas. Dali na, tukibonta. Maayong aga Luzon, Visayas kag Mindanao. Live nyo kami nga mabatian sa 585 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo kag sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Tukibon, dali na. Adlaw kita sang Huwebes, Marso 26, 2026. Tukibon, ang manguga. Welcome na sa panibag-o naman nga edisyon sang programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Tukib, 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 Ako ang inyo katukib, kaupod ninyo Hope Torrechante. tukib. Another day, another topic, another guest ang aton makaupod. Tukibon, ang mga solusyon sa problema. Subong nga adlaw sang Huwebes mga kaabyanan diri sa programa Tukib, ato ni baluon ining programa, no? Tukibonta ang West. Isa ka community-led mangrove rehabilitation project sa Barangay Bakawan, Miag-Aw, Iloilo. Ang proyekto may tigulo no nga Balik Bakawan. Tukib, tukib. Ang ining proyekto mga kaabyanan no nakakuha sang recognition and at the same time sang pondo Tukibonta Western Visayas. sa ginhiwat nga UP SDG Youth Summit 2026. So makaupod naton ang mga student leaders no sang University of the Philippines Visayas. Sini nga aga mga kaabyanan makaupod naton sanday Ma'am Debbie Hope Canales, si Sir Rogelio II Lacre kag si Ma'am Raleigh Kate Nike. Aton tukibon no ang Balik Bakawan project sang sini nga mga student leaders naton sang University of the Philippines Visayas. Actually no very interesting kay may upod kami diri sa Radyo Pilipinas Iloilo nga mga senior reporter si Sir Paul Tarosa, residente o kon pumuluyo sang Barangay Bakawan sa Miag-Aw, Iloilo. Ang mga lugar sa rehiyon. So sa ilagid ni barangay no sila ni ang makabenepisyo sa mangrove rehab project sa mga estudyante no sang University of the Philippines Visayas. Tukibonta Western Visayas. Ano ayan ang nangin inspirasyon sa mga estudyante nga ini no para sa paghimo sang
proyekto no nga Balik Bakawan kag paano nila ma-engage ang mga pumuluyo sang barangay Bakawan sa banwasang Miagao. Sa problema, So again, later makaupod naton live via Zoom ang mga student leaders sang University of the Philippines Visayas nga sanday Ma'am Debbie Hope Canales, si Sir Rogelio II Lacre, and si Ma'am Raleigh Kate Nike. baruan ta kasaysayan kag kultura. Bantayan nyo ina mga kabyanan na ang aton nga interview no sa mga estudyante sang UPV. Tukibontang Western Visayas. But before that mga kabyanan, aton anay nga i-check ang lakat sang panahon kag ang padayon naton nga pagbantay sang bulkang Kanlaon. Panahon, hibaluan ta, kanlaon bantayan, alerto kita, stay safe, stay ready, pamatian na. Stay safe, stay ready kay aton nga bantayan no ipabalo naton sa aton mga tagpalamati ang pinaka-latest nga bulletin gikan sa aton nga DOST Pag-asa kag DOST Fivox. Alerto kita, stay safe, stay ready, pamatian na. Lakat sang panahon, hibaluan, Makaupod naton sa piyak nga linya alerto kita. si Engineer Leonor Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Engineer, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hi, hello, good morning. Muna ang aton latest weather update para sa subong nga adlaw sang Webes, March 26, 2026. Sa subong wala man katami gina-monitor na LPA kung bagyo sa sulod or sagwa sang aton Philippine Area of Responsibility. Samtang easterlies ang nag-aapekto sa bilog nga pungsod. Diri naman sa Western Visayas, maga-eksperyensya kata sang magulugal umon, tubtub-bagal umon ang kalangitan, nga may mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, pangalas o panago o tugas ng easterlies. Mahina, tubtub makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon northeast to north, nga magadala sang makanay tubtub makasaraan nga pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kaginang alas 5:51 kaginang aga kag magatunod ini alas 6 karon sa hapon. Kag ang aton forecasted maximum heat index para sa karon nga adlaw ay yara sa may 40 degrees Celsius. Kag muna ang aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler Radar Station. Ako si Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat. Engineer, i-clarify lang naton no sa aton nga mga tagpalamati kay iba naga-wonder nga abala wala sang low pressure area nga na-monitor no ang Pag-asa, but still no may mga pagtupa sang ulan diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Yes ma'am, tuga na sang aton weather system nga easterlies. Do ano kabaskog ang posible matugas ang easterlies, Ma'am Leonor? Basta do karon diri sa aton ma'am, posible kita maka-experience siya sang light to moderate na mga pag-ulan. Until when ini siya, engineer, no? Ang easterlies diri sa aton no sa Western Visayas. Well, dugay ni ang epekto sang aton nga easterlies ma'am, pero ang mga kung pag-ulan ma'am ang posible tulad mo lang nga adlaw ma'am. So siguro Ma'am Leonor no ang aton nga heat index and also no ang aton nga panugyan sa aton nga mga tagpalamati. Well, kay ang ating nga forecasted nga heat index para sa karon nga adlaw ay yara sa may 40 degrees Celsius. Make sure lang nga kita stay hydrated, mag-inom kita sa madamo nga tubig. Ang magsuksok kita sa mga lightweight, light colored clothing, kag magdala lang kita sa protection sa init or di kanay sa ulan. Yes. With that, Ma'am, madamo gid nga salamat, maayong aga. Welcome ma'am, kag maayong aga ba sa inyo. Kat sang panahon, hibaluan ta, kanlaon bantayan, alerto kita, stay safe, stay ready, pamatian na.
batian mga kaabyanan si Engineer Leonor Silvestre sang Pag-asa Iloilo naghatag sa aton sang pinaka-latest no sa lakat sang panahon. Clarify lang naton wala sang LPA nga na-monitor sa Philippine Area of Responsibility nga mahimo mangin isa ka bagyo. Nevertheless, no may mga nabatsyagan kita nga pagtupa sang ulan o kung pagpanalithi no ang nangin rason sini suno sa aton nga DOST Pag-asa amo ang easterlies. Amo nang prevailing diri sa aton sa Western Visayas. Sa piyak nga bahin mga kaabyanan, sa aton naman nga padayon nga pagbantay sang bulkang Kanlaon. Sa makaligad nga 24 oras halin sang kaagahon sang Marso 25 kag kaagahon sang Marso 26. Tatlo ka pagbugas sang abo ang nabalhag sang DOST FIVOC sa bulkang Kanlaon. Ang mga pagbuga nga ini naglawig sang 95 minutes tubtob 131 minutes. Samtang 22 naman ka volcanic earthquake ang nabalhag kag 7 ka volcanic tremors nga naglawig naman sang 12 minutes to 131 minutes. Ang sulfur dioxide flux sang bulkan mga kaabyanan nga nabalhag sang Marso 25 yara sa 2,039 tons. Sa gihapon nagapabilin sa alert level 2 ang bulkang Kanlaon. Bot silingon no ginadilian ang pagsulod sa 4 kilometer permanent danger zone sang bulkang Kanlaon. So amayad to mga kaabyanan ang latest sa lakat sang panahon kag ang padayon nga pagbantay sang bulkang Kanlaon. Tukibon ang mga solusyon sa problema, pinagi sa siyensya kag teknolohiya. Philippine Standard Time 10:17 sa aga. Sa aton naman nga pagbalik mga kaabyanan, makaupod na naton ang mga student leaders sang University of the Philippines Visayas. Aton nga ibaluon or tukibon no ang Balik Bakawan, isa ka community-led mangrove rehab project sa barangay Bakawan, Miagao, Iloilo. Makaupod naton in a while sanday Ma'am Debbie Hope Canales, si Sir Rogelio II Lacre, kag si Ma'am Rally Kate Nike. Bantayan mga kaabyanan ang aton nga interview sa pagbalik sang Tukib. Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. So regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tunawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Magandang araw, si Dingdong.
Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Philippine Standard Time, 10:21 sa aga. Dali na, tukibonta ang Western Visayas. Dali na, tukibonta ang Western Visayas kag ang pinaka-latest sa rehiyon. Sa problema Ining Balik Bakawan Project sang mga student leaders sang University of the Philippines, Visayas. So sini nga aga makaupod naton ang isko kag iska sang UP Visayas. ang manguga. Para sa ilang proyekto ang Balik Bakawan sa Barangay Bakawan sa Banwas sang Miag-aw. So makaupod naton, abi-abiyo naton sini nga aga sanday Ma'am Debbie Hope Canales, si Sir Rogelio II Lacre kag si Ma'am Rally Kate Nike. Hi Ma'am and sirs, no, welcome no sa Radyo Pilipinas Iloilo. Maayong aga sa inyo. So isang malayong umaga kag mayong aga gid Radyo Pilipinas Iloilo kag tukib. Yes, thank you Sir Rogelio. Thank you kay Ma'am Debbie and kay Ma'am Rally no sa pag-say yes nga makaupod namon kamo and ma-share sa aton nga mga tagpalamati kung ano bala ang Balik Bakawan project sa University of the Philippines Visayas. So istoryahan naton no. Ma'am and sir, no, ano bala ang Balik Bakawan kag nga Barangay Bakawan no ang napilian naton nga barangay dira sa Banwas sang Miag-aw. So sa liwat mayong aga gid. So ang Balik Bakawan po is a community-based initiative para ma-sustain naton liwat kag ma-rehabilitate ang aton mangrove ecosystem sa may Barangay Bakawan, Miag-aw, Iloilo. Kag si Raleigh ma-explain man nga gin-choose gid namon specifically ang Barangay Bakawan. So good morning. Ayong aga sa tanan. So first of all, before kami nag-choose sang barangay namon, may ara na gid kami nag-think kami kung ano nga mga barangay, for example, and nag-stand out it for us ang Barangay Bakawan since for us it's kind of ironic how the barangay is named after Bakawan or the mangroves, pero right now very low na gid ang numbers sang Bakawan. So amo gid tong amon nga reason nga gusto gid namon tani siya gusto namon as students isa kami sa mga ma-help balik sa Bakawan sa barangay kag amo man na amo gid na kay gamay na lang ang Bakawan tas ang ngalan sa barangay is Bakawan. So tani through this project kay maka-help gid kami sa amo na nga bagay. Very interesting, no, Ma'am Debbie, Sir Rogelio, and also Ma'am Rally, no? Because ang amon upo diri sa Radyo Pilipinas, taga Barangay Bakawan. So nakita niya ang project man ini, no? Kag na-curious man siya kung ano ayhan ang mangin benefits sini no sa ilang barangay. So siguro before that no nga ayhan Bakawan ang aton gintutukan sa kadamo isang proyekto no nga pwede i-propose or iduso no nga abala Bakawan o ko ng aton nga mga green carbon ecosystem ang gintagaan naton sang importansya. Bali po, kami kay tatlo kami subong, kay kami mga fishery students kami, and palaan namon kung ano ka-importante ang Bakawan sa ating ecosystem. They serve as the breeding ground for our fishes, sa ating migratory birds, nagaano na siya nga para pahuwayan nila, and of course, dumudamo ang benefits niya nga ma-serve niya sa aton nga mga
tanan nga mga living organisms. So with that no, tapos balaan taman nga ang climate action subong ang klima tagidya kay nagalala na gid. So isa ka pa maagi ang pagtanom sa mga mangroves para mag-improve man ang aton nga climate and mabuligan taman ang aton nga ecosystem. Ang project nga Balik Bakawan na implement na ni naton sir or about to be implement pa lang siya no kay recently lang kamo no nakabaton sang pondo sa aton nga ginhiwat or sa ginhiwat sang UP nga Youth Summit no this month lang sang March I believe no Sir Rogelio. Yes po. Bale, this will be, i-implement pa namon siya sa may Barangay Bakawan. But specifically, before kami nagkadto sa may UP Diliman last March 12 to 13, nagkaroon kami ng field work, kumbaga, sa may Barangay Bakawan. Based man sa bangkot-mangkot sa may taga-Barangay Bakawan, kay gusto nila ibalik, kag-rehabilitate ang mangrove ecosystem sa ilang area. So, amugid na nga ginduso, kagin-push gid namon nga ibalik ang Bakawan sa may Barangay Bakawan ng Iloilo. So, paano natin mabalik, Sir Rogelio, Ma'am Debbie, and Ma'am Rally, no? Ano bala ang current status, no, sang mangrove ecosystem dira sa Barangay Bakawan? Do ano na sila kadamo or kagamay, no, based sa aton nga paghinun-anon sa mga pumuluyo kag barangay officials? So actually, before kami nag-adto sa may Barangay Bakawan para mag-survey like 3 days before the summit, so nag-visit kami kay may ara nga mga may mga gaobra here sa UPB nga taga Bakawan. So sa ila kami actually nag-reach out kung sinong pwede malapitan. Kag may ara may isa kami gin-interview si Sir John Morano. Do bali si Sir John kay siya ni gaobra siya diri sa UPB kag under siya sa professor nga ang iya focus ng studies is mangroves, which is very nice kay si Sir mismo very may idea na siya about how important kag may knowledge na siya about mangroves yun kag ever since siya mismo like it's very nice kag fulfilling gid katama knowing may ara gid someone this kan isa lang sa community nga gusto ibalik ang mangroves. So sa nag-visit kami, nag-adto kami to, nag-interview kami sa iya kag nabalaan namon nga before nag-base lang kami sa mga studies na naman kami info sa mga seniors, nga mga graduates na may idea about mangroves nga very damo gid ang numbers of mangroves before, but now because of climate change and ang mga pagpaubra sa mga dikes kag breakwaters sa barangay kay isagid sila sa mga cause nga naggamay ang population. So amo to, so pag adto naman dito may ara actually mga ginplant nila before nga ara man siya until now nga nakita ginamon nga may initiative gid sila pero amo gid na declining gid ang numbers since before ginabasa mo yung Sir John nga lapit sa coastline gid pagtudok nila sa amon actually nga amo ni diri may mangroves pero subong wala na kay ginpangutod nila. So amo to nakita gid namon nga grabe gid ang pagnaba or pagdula sa mangroves kay based man sa ginpang-explain nila sa amon kay amo to from our perspective kay nagnubogit siya. Now we understand no nga Balik Bakawan kay gusto natin i-rehabilitate or ibalik no ang nag-decline nga numero sang mangroves dira sa Barangay Bakawan sa Miag-Ao, Iloilo. Siguro no kay na mention kaina fishery students kamo no naibaluan ninyo kung ano ang dako nga importansya sang Bakawan. So perhaps no para sa aton mga tagpalamati basi pwede nyo ma-share no anong mga significant nga mabulig no sang Bakawan sa aton nga komunidad. As mentioned man earlier, kay ang Bakawan serves as the breeding ground. Bali diri nagapamata ang mga different kinds of species sa mga isda, mga shellfish, and other mga organisms nga diri sila gabata and diri man gadako. Tapos dito na ma-dispose sa atong kadagatan. Tapos ang Barangay Bakawan man kay serves man siya for our migratory birds, like for example ma-migrate sila to other countries, palahuayan nila ang mga bakawan naton. Kag isa pa ang Bakawan kay isagit siya sa
protectors sa atong coastal communities if ever may bagyo kay ginaprotektahan niya ang mga coastal communities ta and gas damo-damo gid siya ecosystem services nga ma-provide sa mga katawhan, food, shelter and protection. Yes, ma-provide na sa aton nga mangrove ecosystem. Very interesting man, no? Kay just recently, I think Feb or January, no, dirigin held sa Philippines ining pagtililipon, no, sang NBCAP sang Indonesia, Philippines and Vietnam, no, kung hindi kita magsala, nga nag-promote, no, sang policy para nga may ara na kita sang polisiya na tuhoy naman niya sa aton nga mga blue carbon ecosystems. That includes, no, yung mga mangroves naton diri sa pungsod Pilipinas. So diri sa aton sa Iloilo, yung mga notable ara sa Ahoy, sa Leganes. So hopefully ang project nga ini, no, mangin kuluwaan, magaserbe nga inspirasyon sa iban pa nga mga coastal communities naton, no, sa probinsya sang Iloilo. Anong mga long term nga mga ma-expect nato, no, long-term impacts, no, nga ma-expect naton sa aton nga proyekto nga ini? Sige, for this project ni ma'am is nahatagan kami 12 months to implement this project. And ginako ka ginapaglaom gid namon nga mahatagan namon ang Barangay Bakawan nga sustainable project. That's why gin-choose namon ang Bakawan kay una gusto gid namon nga i-equip kag tudluan ng aton mga community members nga important ang aton mangroves. Kag second is gusto ta ni namon mapaobra isa ka mangrove nursery sa may Barangay Bakawan para even if tapos na ang amon project kay given na 12 months lang ang amon implementation kay pwede kita kapaobra mangrove nursery project within Barangay Bakawan para kung gusto naton magpatubo liwat sa mga mangroves hindi lang sa Barangay Bakawan kundi sa other areas man within Iloilo kay pwede naging kita ka-source out sa mga Barangay Bakawan. Kag ang sustainability man kung gusto naton i-highlight kay we want also to teach ang aton mga children, ang aton mga kabataan sa may Barangay Bakawan nga important ang mangroves. So da man magsulod ang educational discussion kag pagpatudlo hindi lang sa aton mga elders kag mga community leaders kundi sa aton man mga kabataan sa may Barangay Bakawan. Na butang dito, sir, no, nga ang balik Bakawan is a community-led initiative. So paano natin i-involve yung mga residente, no, sa Barangay Bakawan? Paano natin ma-ensure ang ilang active nga participation sa sining proyekto? So as nahambal naman kanina ni Raleigh kay halin gid ang initiative sa aton community. So that is a good start gid sa aton project given na ang project na sini kay hindi lang samo naghalin kundi halin man from the community nga gusto nila magbalik ang Bakawan sa Barangay Bakawan. So paano naton siya mas ma-involve ang other stakeholders. Unang-una gid kay magkaroon tayo ng consultation sa to community kag site assessment. Pangalawa or kaduha kay gusto na to i-highlight ang academe nga may dako gid nga role man para mabalik kag ma-rehabilitate ang Bakawan sa may Barangay Bakawan. So ang sini nga project kay gusto na ton mapamatud-an bala nga ang academe wala lang na sir, focus sa Tukib. Yes, sir. Please continue. Sorry. So wala lang ga-focus sa may laboratory sa aton academe kundi gusto naton magwa ang aton academe, ang aton mga professors, aton mga researchers nga buligan ang aton mga community members, most especially our coastal communities. Kag third, kay gina-encourage gid namon ang aton mga other stakeholders, ang aton mga NGOs, specifically ang aton local government unit, ang aton MENRO, hopefully sa atong discussion for the next following months kay magkaroon tayo ng partnerships, collaborations para hindi lang sa for this na project kundi sa next projects para ma-rehabilitate naton ang mga mangrove forest not only here in specifically sa Barangay Bakawan kundi hopefully gid sa other areas within Iloilo kag sa buong pungsod na Pilipinas. Yes, kitaon sa aton nga screen, no, ang photos sa University of the Philippines Visayas, no, kung sa diin nagdaog sila sa grant
sa sini nga proyekto ng Balikbakawan nga balor 50,000 pesos. So paano ninyo i-maximize ang 50,000 pesos, ma'ams and sir, no, sa aton nga proyekto nga ini ang Balikbakawan? So actually, ma'am, no, included naman sa amon project proposal naging present last sa may UP Diliman na amon financial or ang budget utilization namon kag enough lang gid ang 50,000 or even gali feeling namon magkulang pa siya given nga damo-damo kita potential nga pwede ma-incorporate sa ton project kay hindi lang man pag for reforestation naton sa mangrove kundi mag-include kita ang mga trainings, mga seminar. So maybe ano na lang din avenue man ang Radio Pilipinas na to encourage kag hopefully masuportaan kag makakuha pa kami other fundings aside from sa nakuha namon nga 50K sa SDG Youth Summit. Yes, no. Sa aton nga plano nga ini sir, no, proyekto nga ini, anong timeline naton no sa pag-implement? Anong calendar of activities naton if we have no sa implementation sang sini nga proyekto? Sige, for the timeline sa amon project, ma'am, no, kay given nga 12 months gid siya, so medyo compressed gid. And hopefully every month may maobra kami. For April, kay i-finalize namon among project proposal sa May to June, kay da na magsulod ang academe na i-assess namon ang area kung diin pa man ta pwede makapa-plant sa tun mga mangroves. Then by August to November, kay mag-training kita sa tun mga community leaders, kag abay naman na ang aton pag-teach sa aton mga kabataan sa importance sa mangroves. Then by January na maka-start na sa mangrove planting kag makapaobra sa aton mangrove nursery plant sa may Barangay Bakawan. Then hopefully by March is ma-monitor naton kung kamusta ang atong project kag paano naton maging mas sustainable ang project nga maging benchmark man to other projects not only sa may Miagao kundi sa may province of Iloilo. Ma'am, sirs, no, ma'am and sir, no, ano ang nato no target nga numero sang mangroves no ang itanom naton sa Barangay Bakawan sa Miagao? Bali for the target tani kay at least gusto namon nga 300 mangrove seedlings ang butang namon sa barangay. Pero amo na kay hindi kita kahambal nga kung pilagi ng ila survival rate pero around 50% ang nang mahatag namon sa barangay kay amo na budlay maghatag sang number kung hindi pa kita sure, especially for plants or organisms like mangroves. Since you've mentioned about the monitoring, no, paano nyo ayan i-measure yung success ng proyekto nga ini, no? For measuring or yung success indicators for this project, ma'am, kay hindi lang man guro ang number gid nga ma-plant namon or pila ka nursery project or nursery plant ang amon maobra sa amon project kundi mas gabilib gid kami nga kung maka-create kami bala impact sa tong community, sa tong mga community leaders given man nga halin naman sa ilang initiative nga mapa-initiate kita sa mangrove project. So dapat magsulod na ang lived experiences sa aton mga community kag after sa lived experiences kay mas gabilib sila nga mas better ang mangroves that sulod ang project nga gusto namon i-strengthen ang ilang pag-believe nga important kag may benefits gid man ang pag-rehabilitate sa itong mangrove ecosystem. Sir, no, aside sa grant, no, nga 50,000 pesos, nakabaton man kamo sang recognition ini ang most SDG-aligned project and best community impact potential. So, anong feeling, no, nga naka-receive kamo sini, no, and nag-invalidate bala sini ang inyong efforts, no, sa Balikbakawan project? Funny lang ganito. Okay, actually, wala kami ga-expect na madaog kami sa any minor award. Okay, given nga na 19 ka groups ang ara sa kag-hope lang gid kami ang mahatagan kami sang seed grant kaya wala gusto gid na ma-implement ang project kag do ka bonus lang na
kay 4 ka minor awards kag duha gid ang nahatag sa group namon. So medyo na-shock lang gid kami to be honest. Laging assure ko pa sila while the special awards na project pitching bini, so damo gid nami nga mga projects. Then sa first pa lang mo sa SCG Aligned, nakibot kami tanay. Wow! Wow! So, napagid kami, but we are grateful kag thankful gid sa may Sipal Philippines kag sa University of the Philippines in general man nga nahatagan kami sa muni nga special awards. I think yung mga awards no nagapakita man kung ano ka promising yung inyong proyekto no for the community kag kung ano ini ka nakalinya no sa SDG goals naton. So pamatuod ini no sang inyong efforts or realization sang inyong efforts no. So siguro istoryahan naman naton ma'am and sir no kung bilang mga student leaders kay mga estudyante pa kamo and then at the same time may mga proyekto kamo for the community. So paano niyo ginabalanse ang inyong academics with your community engagement nga ini? Actually, ma'am, no, may exam kami right after sa interview. Oh no. So, at this time 55 at tapos kita exam kami by 11:30. But not joking around, kung paano namon ma-balance kay as an scholar ng bayan gid man ginasentro nato ng aton panindugan kan aton ginavision hindi lamang sa sulod sa tong mga classroom kundi sa tong mga community kag ginasentro man namon na kung ano na learn bala inside the classroom kay implement kag tani maka-create ng impact sa aton mga community members. I think amo gid na ang isa ka reason nga ginatry namon balance design. May long exam kami after sa interview. That's why we are very happy no nga nag-say yes kamo sa gihapon bisan nga do ka sako gid ang inyong oras no. Thank you very much. So siguro ano bala para sa inyo no ang role sa mga pamatan-on o kun ang kabataan no sa environment or sa pag-make sure no sa nga pagpangapin sang aton nga dunang manggad. So, especially us, as BS and Fisher student, I think it's very important nga amo na mapagwa gid namo naman learnings kag as mga youth pa nga gaskwela pa lang, I think hindi man siya need nga dako gid dayon ng inyo nga impact. It starts within the community. So, kung feel nyo do kagamay pa sa ano nyo, then go lang kay until then, time will pass through. Kag makita nyo gina ang growth ang inyo nga, so amo na for example, mga projects, and we're very grateful nga, ginahatagan kami opportunities ang university nga maka-give balik sa community. Kag amo na for example, back when I was still in first year sa NSPP namon, may ara kami mga projects, coastal cleanup kami, may ara kami talk nga ginhatag sa barangay about how to manage waste. So, mga muna nga bagay nga, do kagamay lang, pero ma-realize mo na sa in the long run nga may impact siya sa community kag hindi ka man mag-expect dayon nga amo na may makita ka nga resulta agad. So, just trust in the process kag believe in yourself gid lang nga makaya mo mga muni nga bagay, like especially as a student pa lang nga nakaya mo galing nawon mga muni. So I hope mo na inspiration gid siya sa aton nga mga youth subong nga to take initiative sa pag help sa pagbulig sa aton nga ecosystem and sa aton nga planet. Ma'am and sir, no, naintindihan namon nga may grant kamo from UP, no, but still kinahanglan sa gihapon naton sang dugang nga pondo para masuportahan pagid no ang komunidad nga ini. So for those nga mga public, no, kag mga or public offices or mga stakeholders naton nga gusto magsuporta, paano ayan sila no nga makasuporta sa Balikbakawan project? So, kung paano makasuporta ang other stakeholders for this project, ma'am, no, is by April, mag-formal launch na gid kami sa amon project. So, daan namon ipagwa ang amon mga channels and stream channels kung paano makasuporta ang aton different stakeholders na pa-LGU, DNR, Menro, or other NGOs man. Kag second, di naman actually financial support ang amon ipangayo tani sa aton mga stakeholders, kundi including na daw technical support, manpower,
Yes. So hopefully by April gid maka-formal project launch na kami. Then stay tuned na lang sa mga Facebook pages and other social media pages para mas ma-disseminate namon ang project proposal or ang project namon which is ang Balik Bakawan. Sir, no, before kita magpangayo sang mensahe para sa mga pumuluyo sang Barangay Bakawan, ano para sa inyo, no, ang pinaka-memorable ninyo nga experience sa pag-develop sang sininga proyekto ang Balik Bakawan? Siguro, no, kay amo to nahambal naman kagina nga ironic kung hambalon nga ang ngalan sang barangay is Bakawan, pero gamay lang ang population sa Bakawan. So, with that, kay memorable siya for me ang formulate gid kung ano gid man amon nga project kay it's very manangay siya pamatian nga ibalik ang Bakawan sa barangay Bakawan. So, manang pinaka-memorable for me. Ang kagtuad na lang man for me, as sa muna exam students pa lang kami, so like may iba man kami nga ginaubra aside this, so sometime nga ga-formulate or ga-isip kami sa project nga i-pitch namon sa Diliman kay medyo na ano pa kami nga awuni siya, so damo gid inputs from everyone kag grateful gid ako sa akon ng mga upod kay amo na ang iba-iba kami courses, may area kami statistics, may area kami public health, so kag food tech. So, nice gid nga may input ang everyone kag aside from us nga fishery students. So, nag-open man sila new perspective sa amon nga ay pwede man gali amo ni. So, amo gito kag nag-ask kami sa mga seniors. So, nice sa feeling nga supported gid kami sa everyone kag ara gid ang amon ang tanan kami sa group namon kay willing gid to give our time for this project kag amo na tani successful na siya in the future. Sir and ma'ams, no, aside sa inyo nga tatlo, sino pagid ang inyo nga upod sa project or Balik Bakawan project? Sige, shout out na lang siya siguro ma'am sa mga project members kagaupod namon sa project sa Balik Bakawan. Kay ang ga-comprise ni siya nila isa ka organization kundi apat gid ka organization. So from University Student Council, UP Fisheries Guild, PAF Ayota Chapter and Oikos Ecological Movement. So ang upod namon actually sa mga project and UPBPH pa as well. So, upod namon sa mga project kay si Aljo Benedicto, si Elijah Valencia, Jenny Tenasas, Adeline Dalaraya, Katrina Berizo, Kimi Tolentino, Casey Galvan, and Zairal Ganit. So, kani siya. Ang isa pa kay ang amon na upod, si Ate Nina, si Marianina Flores. Yes. Ang gusto ko lang i-share nga, si Ate Nina kay may book siya nga ginmake nga amo nang isa sa amon nga mga materials nga ihatag sa mga sa youth. So this book is actually about mangrove. So very nice kay locally sourced siya kag siya mismo nag-make isa man sa mga projects nga na-make niya sa nag-join siya sa isa ka ang summit man or Gen Z. So, ang nag-develop siya book. So, isa man to sa mga foundation, ginamon nga mangroves ang na-choose ginamon kay gusto namon ma-share pag mahatag sa mga kids sa Barangay Bakawan ang iya gin-make nga libro. Wow, no? Amazing. Sa lipot pa lang naton nga pag-istoryahanay na feel ko ng inyo nga energy and passion sa sininga proyekto. Ka-amazing sa inyo nga mga kabataan, no? So siguro last na lang, ma'ams and sir, ano ang inyo nga mamensahe sa mga residente, no? O kung pumuluyo sang Barangay Bakawan sa Miag-Aw, Iloilo nga makabenepisyo gid, no, sa sininga proyekto? So, ang amon mensahe gid sa aton mga pumuluyo sa may Barangay Bakawan kay una namin gid nga ang aton community mismo ang may gusto nga ibalik naton ang Bakawan sa may Barangay Bakawan kag ari man kami ang mga leader estudyante mula sa UP Visayas and hopefully ang other stakeholders sa aton community kay ulogdanay kita para ma-restore kag ma-rehabilitate ang mangroves kag third kay isa man siya ka dako kag mas systemic na problem ang ginapanulog natong subong which is ang climate change. So kag ang SDG nga climate action isa man sa may pinaka-least or pinakagamay nga solusyon nga naubra naton kag hopefully through this project bisan di man siya dako gid nga impact but
magkaroon ng mas more localized nga solusyon sa may barangay Bakawan. So, ulupdanay gid kita sa aton for the next 12 months kag hopefully ma-restore kag ma-rehabilitate naton ang mangrove ecosystem sa barangay Bakawan. Yes. So gusto ko lang is kan hindi man siya makadali lang or hindi man siya maubra dayon kay na this is for sustainability. So tani ang mga residents sa barangay Bakawan kay ang learnings na makuha nila sa mga projects na implement namon kay tani magamit gid nila sa pag-restore kag pag-help balik sa Bakawan sa ila barangay. Yes, actually amo na ang challenge no kay after nasa nga project no nga ma-implement ano na ayhan ang mangin resulta sinino. So hopefully after 5 months no ma-continue ini sa ngaton nga mga pumuluyo no para mangin sustainable no ang Balik Bakawan project sa University of the Philippines Visayas kaupod no ang barangay Bakawan. So siguro ma'am and sir basi may gusto pa kamo pasalamatan o kuntamyaon no before we go. I think ang pasalamatan gid namon aside sa mga project members kay UP Visayas Office of Student Affairs, SOA ni Ma'am Rona, si Sir Steve Hagana aton SDG project SDG coordinator for UP Visayas kag kabilugan man no nga University of the Philippines na ginatagan kami opportunity to implement this project and hopefully ma-implement namon on the way we wanted it to be nga magkaroon ng more impact sa may barangay Bakawan. Yes, with that, ma'ams and sir, madamo gid nga salamat again no sa inyo nga tiyempo nga ginhatag diri sa amon sa Radyo Pilipinas. Good luck, God bless sa inyo nga examination and thank you sa inyo nga effort para sa barangay Bakawan, Miag-Aw, Iloilo. Again, kudos, maayong aga sa inyo. Thank you. Thank you, Radyo Pilipinas. Dali na, tugimunta ang Western Visayas. Nabatian naton mga kabiyanan sanday Ma'am Debbie Hope Canales, si Sir Rogelio III Lacre or the second Lacre and si Ma'am Raleigh Kate Nike no? So madamo gid nga salamat sa aton nga mga student leaders, mga isko kag mga iska no nag hatag sang ilang effort no para ma-rehabilitate ining mangrove ecosystem dira sa barangay Bakawan sa Miag-Aw, Iloilo. Ang balgani nila no do ka ironic nga ti ngalan sang barangay Bakawan pero nag-decline na no ang numero sang Bakawan sa barangay Bakawan. So amo nang actually no ang pinaka main purpose gid sang Balik Bakawan ibalik ang numero sang Bakawan o kun mangroves dira sa may barangay Bakawan sa Banwasang Miag-Aw. Happy gid no ang barangay Bakawan sini nga proyekto kay para gid ini no sa ila again ang Bakawan protect gapang pangapi na nato no sa community. And at the same time no breeding ground para sa aton nga mga isda. So at least no kung mabalik naton ang vigor no sang mangrove ecosystem makabulig gid ini dako no sa barangay Bakawan. So again kay Ma'am Debbie, kay Ma'am Raleigh, kay Sir Rogelio, thank you very much no sa inyong pag-upod diri sa programa Tukib sa bantayan nyo no sa April 1 nga episode sang Tukib ato naman nga makaupod. Ang Tambon Padayon Project. Mga solusyon sa problema pinaagi sa So bantayan no ang aton nga interview again with the University of the Philippines Visayas. tugimunta ang Western Visayas. Grabe yung dedication sang mga students naton kay kung lantahon may exam pa na sila no but still nagatagid sila sang tiyempo diri sa aton nga programa para lang mapaalinton sa publiko no ang ini nga proyekto ang Balik Bakawan.
ang Western Visayas. By the way, mga kaabyanan, no, next week na ang long weekend kung sa diin, no, dumdumon, especially sa mga Christians naton nga mga kauturan, ang Semana Santa. Tukibonta ang Western Visayas. Mga kauturan naton nga Kristiyano, no, sa masunod na nga semana ang Holy Week o kon Semana Santa, kung sa diin ang Huwebes o kon Monday, Thursday, kag Biyernes, no, Good Friday, isa ka holiday, no? So long weekend para sa aton nga mga kauturan. Tukibonta ang Western Visayas. Dalina. So April 2 to April 5, no, tubtub ina sa Easter Sunday. Siyensya ka. So hopefully, no, nga mangin tion ini para sa reflection, panilay-nilay, and also, no, pagtiling banay sang pamilya kag kaabyanan. Ang manguga sa rehiyon, libuton ta, hibaluon ta, kasaysayan kag kultura. Gusto man naton pasalamatan si Sir Steve Hanagap sa University of the Philippines, Visayas, no. Actually siya ang una naton nga na message tuhoy, no, sa Balikbakawan kag sa proyekto, no, nga capstone project nga ini sang mga estudyante sang UPV kung sa diin nagdaog, no, sang grant sa UP Youth Summit. So thank you, no, kay Sir Steve kag sa bilog nga University of the Philippines, Visayas. Ang mga Philippine Standard Time 10:56 sa aga. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan sa inyo nga pag-upo diri sa programa Tukib, no, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo, sa mga nagtutok sa Facebook Live kag namati, no, sa radyo sa 585 AM. Gusto naton pasalamatan man, no, ang aton nga mga katuwang technical diri sa studio si Sir Alan Defante kag sa transmitter si Sir John Magallanes. Mga kaabyanan, ang inkaupod ninyo Hope Torrechante kag iniang Tukib. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.